Saka walang kagatol-gatol. Tinanggal si BP Sara as a member or panel of National Security Commission, si PRRD, pati na rin itong mga dating presidente. Ito ay pambababoy sa ng Pilipinas. Sa pagpasok ng bagong taon ay inilahad ng political vloggers na banateros kung ano at sino ang magbibigay ng pag-asang maisaayos ang bansa mula sa problema, lalo na sa usapin ng korupsyon. Alamin natin sa balita ni Carlo de la Peña. Sa pinakahuling episode ng programang Banateros ay inihayag ng mga program anchor at political vloggers ang pag-asang hatid para sa mga Pilipino kung mabibigyan ng pagkakataong maging senador si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon kay Boss Dada, kung maglalagay lang ang mga Pilipino ng tamang tao para sa pwesto gaya ni Pastor Apollo, ay malaki ang magiging pagbabago para sa bayan. May pag-asa pa tayo. May pag-asa pa tayo. Tatak Duterte ito. Yes. At a different brand of politics ang dadali ni Pastor Apollo Quiboloy. Kung nabago ni Pastor Apollo Quiboloy, yung puso ng ibang mga members nila na dating makakaliwa, dating mga swail, napabait ni Pastor Apollo Quiboloy at napasunod niya, lalong-lalo na yung mga kuratong baliling dyan sa Senado at sa Kongreso, sigurado babaguhin ni Pastor Apollo Quiboloy yung paradigm, yung nakaugalian. At ako, talagang itataya ko lahat para dyan. Kung palalagpasin pa natin to, wala na. Baka ito na yung huling barahan natin para magkaroon tayo ng magandang Pilipinas sa hinaharap. Para naman kay Coach Ollie, na isa rin sa mga anchor ng programa, bukod sa mga nagawa ng buting pastor sa Kingdom of Jesus Christ at sa bansa, kahit wala pa siya sa pwesto, nakikita rin ito ang katapangan at paninindigan ni Pastor Apollo. Dahil kita nila may tapang eh. Nakita nila nung gipitan, hindi nang iwan. Yun po ay isang napakalaking bagay na bukod pa ron sa mga binanggit ninyo na nagawa niya na dati, nagawa niya sa KOJC, may ebidensya na, yes, lahat yan kasama. Pero kasi kahit nagawa mo yan dati pero wala kang tapang, kakainin ka na sistema. Pero si Pastor Quiboloy, alam natin yung agenda eh. Alam natin kung ano siya. At higit sa lahat, napakaganda. matatag talaga eh. Matatag talaga siya, matapang siya talaga. Kaya nanawagan rin sa taong bayan sina Master Jude at Jay Guevara na huwag palalagpasin ang pagkakataong suportahan ng buting pastor, lalo na ngayon sa paparating na eleksyon. Kahit na kompleto nyo yung 12 na bilog na prutas nung New Year dyan sa bahay nyo, kung hindi nyo iboboto ang number 52, walang kwenta yan. Dahil pag si Pastor Apollo si Quiboloy binoto nyo, nakakatiyak tayo ng tunay na pagbabago. Number 52. Sana naman sa lahat ng mga wag na natin palagpasin tong pagkakataon na to. At eto na po yung talagang matagal na natin hinihiling. Sa loob ng halos 3 taon na pahirap sa atin dito sa Pilipinas ngayon, may biyaya ng parating. Sana wag na nating tanggihan yun. Napakaganda talaga na ikinakalat natin yung mga ganitong balita. Kasi sa kabila ng napaka-karumal-dumal, madilim na sinasapit ng bayan natin, there's a light at the end of the tunnel, ika nga. At yung ilaw na yun na nagsisilbing natin, pag-asa natin, yung may election. Yung mailagay natin yung mga tamang kandidato na pupuksa at magbabago ng paradigm dyan sa gobyerno. Siyempre, pagdating dyan, wala naman tayong ibang alam kung na walang bahid ng korupsyon sa Pilipinas, kundi etong si Pastor Apollo Quiboloy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Yun, no? Ang babait Ang babait, ng mga nagsalita. Oo. Akala mo, ang gagaling eh, no? Pero totoo yun, mga partners. Yung mga sinabi natin, bilang tayo, na-experience na talaga natin, makasama ang mga taga-KOJC at makasalamuha ang karamihan sa KOJC, nakakasiguro tayo na tama yung sinasabi natin. May gabay yan eh. May gabay ng Panginoon, may gabay ni Pastor. Kasi yung Espiritu, dito sa sa KOJC, sa SMNI, naramdam mo talaga na nandito talaga ang Diyos. At ito yung simbolo ng katatagan ay hindi lang naman na kay Pastor eh. Nasa buong KOJC, nasa SMNI. Alam niyo kung bakit? Kasi ang isang puno, kapag matibay, hindi yan basta-basta matutumba. Hindi napapatumba, katulad na nangyari dyan sa KOJC. Yung KOJC seeds, nakita naman natin, napilit, pinatutumba,
pilit inaapi-api, pero patuloy pa rin na bumabangon, patuloy lumalaban para ipaglaban ang karapatan. At kahit mapatumba, nakakasiguro tayo na yung mga sanga ay magsisilbing gabay dahil ng sanga na yan. Ang mga miyembro ng KOJC ay tunay na matibay dahil sa pananampalataya, paniniwala at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Yun ang sandata ng KOJC at sandata ni Pastor Apollo Kibuloy. Mga partners. Yun. Alam niyo, nakikita ko dito kay Pastor, gagawa at gagawa ng history ito sa Pilipinas. Yung mga inaasam-masam natin na magawa ng ibang mga senators na halos ilang beses nang umupo dyan sa gobyerno, baka si Pastor lang talaga ang makagawa niyan. At mga, manggugulat pa yan. Kasi 'di ba marami nang na batas na mga plano na gagawin si Pastor kung sakali man na siya ay makatungtong bilang senator, no. So ano pa yan sa palagay ko, para sa akin may mas pa yan may manggugulat pa yan. Manggugulat pa yan sa mga gagawin niya. Kasi una-una iba kasi mag-isip tong taong 'to Alam mo yun, parang hindi mo kayang kalkulahin sa utak mo na kaya niyang gawin to, pero nagagawa niya. Yes. Partners. Ang kagandahan dito, partner, kay Pastor Apollo Kibuloy, yung leadership na walang hinihinging kapalit. Yung pagseserbisyo na walang hinihinging kapalit, walang personal na agenda, walang politika. Kasi sabi ko nga sa inyo, nasa kanila naman na lahat Pwede naman sanang magdamot itong KOJC ng kanilang biyaya pero hindi kasi sila ganun. O itong KOJC, dahil nga ang tinuturo nito ni Pastor ay puro pagbibigay, pag-ibig, pagkikipagkaibigan, love your enemy, ganun. So ito, alam mo na kapag ito ay nanalo, walang politika to, hindi ito maghihiganti kung kanino. Nakita nyo naman, sobrang busy nung kanyang agenda. 47 at yung agenda na yun covers everything. Lahat ng problema ng Pilipinas covered noong mga panukala niya at napakarami niya pang mga iniisip. Sa totoo lang, 6 years is not enough para magawa itong mga panukala na ito. Pero it is really worth the try. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, kasi nga wala pa in history ng mga tumatakbo sa Pilipinas, wala pang ganitong kandidato na una, zero corruption. Pangalawa, may resibo. Pangatlo, sinaklaw lahat. Hindi pa man siya nananalo, napakarami niya ng gustong gawin. Yes. Bihira to. Kasi yung iba tumakbo walang pangako. Pag-upo nagnakaw. Ito wala na to. Itong taon na to, sabi ko nga sa inyo yung kanyang kongregasyon, lagi-lagi nating babalikan, nagsimula sa ilang mga miyembro, kinakain nila mga tira-tirang saging, kamote, mga okra, hanggang sa napalago niya ng ganito sa ilang taon lamang. 38 years, 39 years pa lang yung kanyang simbahan, pero ganito na kayapong. Dahil yun sa kanyang yung political will, dahil sa kanyang mabuting puso. Sayang naman, hindi ba? Sayang naman kung ang isang Pastor Apollo Kibuloy papabayaan nating lumipas lang. Mawala na lang dito sa mundo natin ng hindi man natin nararanasan yung magandang nagawa niya doon sa kanyang simbahan. So yung para sa akin napakagandang qualities. Wala kayong makikita na ganyang quality. Sabi ko nga sa inyo, magkaroon ng debate, mahihirapan kayo kay Pastor Apollo Kibuloy kasi lahat ng ibato nyo sa kanya, handa na siya. No, mula mo sa edukasyon hanggang sa mga uniformado, hanggang sa mga senior citizens, PWDs, healthcare, tourism, education, corruption, lahat yun sinaklaw niya. Parang presidente nga tatakbuhan na ito ni Pastor Apollo Kibuloy, pero malay mo naman. Di ba? When it rains, it pours, ika nga. Kasi sabi ko nga nung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy is para sa akin blessing in disguise. Nangyari lahat ng yan kasi alam natin na mayroong plano ang Panginoon kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi yan may sasakatuparan kung hindi tayo magkakaisa na ilaban si Pastor Apollo Kibuloy. Number 52 sa Balota, sa Mayo. Hanggat kaya pa natin siyang ikampanya ngayon, hanggat hindi pa bawal, gamitin na natin yung ating social media para ipakalat itong number 52 na ito.
Oo. 2025. Baliktarin mo yung 25. 52. Iyon, no? Coach. Kaya ito, tingnan nyo mga partners, alam naman ng lahat na ang problema sa mga politiko, until now, ang problema sa mga politiko ay puro dakdak, kulang sa gawa di ba? Itong kinaibahan ni Pastor Kibuloy, kulang sa salita, puro gawa. Matagal niya nang ginagawa yan Yung mga pagtulong sa iba, tree planting, nagpapaaral na kahit hindi nila ka-member, lahat, ang dami na pong nagawa ni Pastor Kibuloy. At higit sa lahat, proven at bilis kilos. Yung sistema talagang gawa agad. Katulad yan, yung pinapakita ngayon. Diba? Gawa agad, hindi yung puro, puro salita lang Tingnan nyo na lang, Nakita natin kung paano binaboy ng police torre itong katedral. Binaboy yan. Pero kinabukasan lang, nung umalis na yung mga police torre, isipin mo, maayos agad. Na yung binaboy, kasi total nandito na tayo sa Japan na i-compare ko. 'Di ba pagka tinamaan ng ang Japan ng patungkol dito sa mga lindol, 'di ba kung anong tumatama sa kanila, bumabangon agad. Tayo tagal nating makabangon sa Pilipinas, 'di ba? Pero iba yung sistema ni Pastor Kibuloy, kaya napaka-importante nung ni Pastor Kibuloy and at the same time yung KOJC. Kaya ngayon, ang kahit na wala physically si Pastor Kibuloy, pero spiritually nandiyan dyan, kaya nga tumatakbo yung mga tree planting So alam natin, hindi lang, pag hinalal natin si Pastor Kibuloy, hindi lang si Pastor Kibuloy ang makakatulong natin. Marami pa. Kaya alam natin na lahat po nung mga pinapangako ni Pastor Kibuloy, matutupad. Kasi marami siyang katulong. And again, check it out. Yung mga pinapangako ba niya, nagawa niya na dati. And I'm sure, wala kayong makikitang ganyan sa mga politiko natin. Kasi, kita nga natin ng mga pangako ngayon ng mga buhaya dyan, di ba? Isang katutak na ang pera ang nauubos pero wala naman natutupad. Correct. Ito nga, wala pa nga wala pa nga tulong or pera galing sa gobyerno pero ang dami nang naitutulong sa mga Pilipino. How much more kung nakaupo na si Pastor Kibuloy, partners? Ayun. So tama, okay, tumpak na tumpak ang mga sinasabi nyo, mga partners. Dahil ito, kanina, napag-isip-isip ako, kaya pala ganito si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi, napakinggan ko, habang ako nagdadrive papunta dito, napakinggan ko yung istorya na noong bata pa talaga sila, ay talaga namang ganun kahirap ang kanyang buhay. Yung parang mahirap pa sa daga. Yung tipong nakatayo siya maghapon doon sa harap ng tindahan. Inuutusan kasi siya na mangutang ng kanyang mga magulang para mangutang sa tindahan. Nakatayo lang siya daw doon. Kasi nahihiya siya mangutang. Tanghali na, hindi pa siya nakapagsalita kasi nga nahihiya siya. May dumaang Chinese daw, isang Chinese, na tinanong siya kung bakit nandun siya at nakatayo. Parang pinagmamasdan ata siya doon. Sabi niya, mangungutang daw ng pagkain. Ngayon, itong Chinese na to, binigyan siya ng mga pagkain, maraming pagkain. At yun pala ang tumatak kay Pastor Apollo Kibuloy. Tumatak yung pagtulong sa kanya ng isang tao, na isang Chinese. At mula noon, yung adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy ay maiahon ang kanilang buhay para magawa rin niya yung ginawa ng Chinese sa kanya. Ganon ang puso ni Pastor Apollo Kibuloy at I know na hanggang ngayon, ganon pa rin. Katulad ng sinabi ni Boss Dada kanina, wala talagang halong pagkukunyari at puro talaga tao sa puso ang mga ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakikita naman po natin yan. Kahit noon pa na hindi siya tumatakbo bilang politiko, ay talaga namang tumutulong na siya. At bakit natin kailangang iboto si Pastor Apollo Kibuloy? Sa kabila ng mga paninira na ibinabato sa kanya. Alam nyo, yung mga paninira na ibinabato sa kanya, hindi na niya kailangan na magtayo ng isang kongregasyon para magawa niya yun kung yun talaga yung purpose niya. Ang purpose ni Pastor Apollo Kibuloy, mapaganda ang Pilipinas, maging matahimik ang Pilipinas, matuldukan ang Ensor Hencia, at talagang
maiahon sa kahirapan ang mga Pilipino. Lalo-lalo na nakikita naman natin yan sa kanilang mga miyembro na talaga namang from yung mga dating drug addict, dating mamamatay tao, dating magnanakaw, abay na ituwid yan dahil kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya sa mga kababayan natin na naniniwala doon sa mga paninira gamit ang itong mga propaganda, gamit ang media, mag-isip-isip po tayo. Napakarami po ng mga platforms or source of correct information para malaman natin po kung ano ang totoo o ang mali. Partner, Jay, may tutog ka? Oo, kaya alam nyo kasi na nga ako na kung yung ibang mga senator nga na mga naupo, alam naman natin marami dyan eh. Na ilang beses nang nahalal pero hanggang ngayon wala naman nagawa. Wala naman naitulong sa Pilipinas. Pero kung mapapansin nyo, biglang nagsiyamanan na lang dyan. Diba? So, to si Pastor kasi, hindi pa nagiging senator, may nagawa na. What if pa kung makapatong na siya bilang mahalal siya bilang senator. Parang ko nga dito, nakikita ko yung ni kay PRRD noon. Yung mga, alam mo yung impact dati. Oo, parang... sabi ko nga, baka pag naihalal na to si Pastor, gagawa talaga to ng ikakagulat ng buong bansa at hindi nila makakalimutan yung mga magagawa nitong tao na to. mga partners, baka may dadagdag kayo bago tayo lumundag doon sa next issue natin. Di ba, sabi ko nga kahapon, di ba, babaguhin ni Pastor Apollo Quiboloy yung paradigm, yung nakaugalian. Ngayon pa lang, makikita nyo na sa kampanyahan pa lang. O nakikita nyo, ibang mga kandidato, sinisiraan na nila yung kapwa nila kandidato. Yes. Yung ibang mga kandidato, hilaan na hagad pa ba? Yung iba, namimili na hagad ng boto as early as now, gamit yung mga pondo rin ng gobyerno. Pero makikita niyo si Pastor Apollo Quiboloy, paano niya ipakilala sarili niya sa taong bayan. Meron ba siyang sinisiraan na mga politiko na makakalaban niya? Sinasabi niya ba na siya pinakamagaling? Focus lang siya doon sa mga gusto niya mangyari sa Pilipinas. Anong ginagawa ni Pastor? Cleanliness drive. Nagtatanim. 'Di ba? Yung nagtatanim ng puno. 'Di ba? Naglilinis ng dalampasigan. Ini-involve pati mga kabataan. Yes. Ini-involve yung mga IPs, itong ating mga otoridad, sundalo, pulis, ini-involve buong community, nagtutulong-tulong. Unity. Ganito ang klase ng politika. Yes, ito ang klase ng politika na kailangan natin sa bayang Pilipinas, yung may magandang resulta, hindi destructive. Kasi ang politika ng mga politiko ngayon, very hateful at destructive talaga. Paninira ng reputasyon ng isa, buhay ng isa, pati personal na buhay nauungkat. Biktima si Pastor Apollo Quiboloy nitong paninirang ito. Pero nakita niyo ba si Pastor Apollo Quiboloy na nag-retaliate? Ang retaliation ni Pastor Apollo Quiboloy, magpakalat ng pagmamahal, magtanim, maglinis, ipakita sa buong Pilipinas na mas maraming magagawa kapag ka nagtulong-tulong at nagmahalan. Hindi nag-away-away, mga partners. Yan. Coach Oli, may dagdag ka? Tsaka walang bahid ng talagang siya yung may karapatan, kaya naging number 1 yan sa survey patungkol sa pag-solve ng korupsyon. Kasi wala siya talagang bahid ng korupsyon. Diba? Isa pa nga, nabanggit nyo yung tungkol sa debate. Ready na siya. Ina-imagine ko kung magkakadebate sila ni Aimee. Or kaya si Lito Lapid. Nakaw! Paglalaroan yung mga yun. Sino pa ba mga pwedeng makadebate dyan? Si Kiko. Si Kiko Pangilinan. Wow! Si Castro. Naku po. Kasi tumatakbo rin sila doon. Maganda. Maganda yun. Tumatakbo ba si Castro na senador? Di ba alam? Si Satur. Yung mga kriminal. Anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Child abuser. Ayan. Kaya ito, tama yung mga sinabi ng mga partner. Si Pastor, nakafocus siya sa paggawa ng solusyon. Diba? So itong ginagawa natin, yung cleanliness, ito yung solusyon dito sa tinatawag nating climate change. Walang hatred. Nakikita mo sa partner, free meals program for the poor. Diba? Yung mga ganun, walang hatred, hindi naninira, hindi nagpapakalat ng maling propaganda.
Kasi nga, may sarili silang may SMNI na alam naman natin, bulat sa pool, ang SMNI ang nagbabalita ng tama. Patas na pagbabalita, hindi nababayaran. Kaya nga sinabi ko kanina pilit na pinatutumba, pero dahil matibay ang puno, hindi basta-basta mabubuwal. Dahil pag matibay ang puno, matibay din ang mga sanga, mga partner. At ito dapat nating iboto ito si Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Ito number 1, galit sa korupsyon, galit sa kriminalidad, galit sa insurhensiya. Katulad na lang din ni Senator Bato de la Rosa. Ito hinimok ngayon ng isang mambabatas ang publiko na bantayan ang implementasyon ng programa at proyekto ng mga ahensyang nakakuha ng malaking pondo sa 2025 national budget. Si Val Divina Gracia magbabalita. Nitong December 30, 2024 ay niladaan na nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 6.326 trillion pesos na national budget para sa 2025. Sa initial na budget, nasa 6.352 trillion pesos ang ipinanukala, ngunit binawasan ito ng 194 billion pesos dahil sa mga item na hindi consistent sa priority programs ng administrasyon. Kung maalala, una na ngang hinimok ang Pangulong Marcos na i-veto ang ilan sa mga nilalaman ng national budget gaya ng AKAP na posible umanong magamit sa papalapit na eleksyon. Dahil nga ganap na itong batas, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tanging magagawa na lamang anya ng mga Pilipino ang bantayan ang implementasyon ng naturang budget. Kung yan ay pirmado na, yan ay ganap na batas na, sana ang pagbabantayan natin ngayon, ating mga kababayan, yung implementasyon ng budget na yan. Na sana vigilant tayong lahat na hindi mapunta sa bulsa ng mga taong gusto makinabang sa budget na yan. Sa unang pagkakataon, para din ma-justify ng Kongreso ang ginawa nilang pagtaas sa budget ng Department of Education, ay isinama na lang dito ang pondo na para sa Philippine Military Academy o PMA at sa Philippine National Police Academy or PNPA. In my 5 years na sumasali dyan sa budget deliberation, magsi 6 years na yung pagsasali ko sa budget deliberation. First time yan nangyari na yung training funds ng Department of National Defense ay inilipat doon sa education. Ngayon lang yan nangyari. Parang hindi na siya pundo, Hindi siya pundo ng defense. Iba yung defense sector, iba yung education sector Yung training ng mga military should belong to that defense sector. Yung training ng mga uniform personnel na non-military should belong to DILG. Kung yung fire, PNP, at saka BGMP, doon sa DILG yan. Maliban nga dito sa nilagdaan na final budget ni Marcos Jr. ay nasa conditional implementation ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at 11 pang proyekto o programa. Marami nga ang pumuna sa pag-allocate ng pondo sa AKAP na nasa 26 billion pesos. Kabilang na dyan si Senator Bato na isa sa mga kumontra dito dahil maaaring magamit nga raw itong pambili ng boto sa darating na eleksyon. Sabi pa niya, hindi lang dapat yung mga malalapit sa mga politiko ang mabibigyan ng ayuda, kundi ang tunay ng mga kwalipikadong benepisyaryo na pasok sa guidelines ng DSWD. Nagpaalala din ang senador sa mamamayang Pilipino na tumulong sa pagbabantay sa pamamahagi ng ayuda. So yan ang bantayan natin mga kababayan, bantayan natin kapag kayo karapat-dapat na makatanggap, tapos sa tingin ninyo ang nakakatanggap lang ay yung mga malakas doon sa politiko, sa congressman o sa mayor na binigyan ng congressman ng pondo na yan, ay mag-ingay kayo kasi gawin natin tama ang dapat na tama yung gawin ng ating gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val Divina Gracia. SMNI News. Alright, so yun. Mga partners, naalala nyo bago tayo mag-season break, napag-usapan natin to yung pagpaliban sa paglagda. Ang sabi ni Boss Dada, naalala ko kunyari lang na hindi pinirmahan, gumagawa lang sila o nag-iisip ng bagong taktika kung anong gagawin nila sa pondo. Eto na, nangyari na. Biruin mo para ma-compensate or para tumaas ang budget ng Department of Education, isinama dito yung budget ng PMA at ng PNPA na dapat nasa DND yun. Hindi po yun parte ng Department of Education. Ganun po kalintik ang mga ito. Ganun kagaling sa balahuraan itong mga ito. Kaya
ang mga Pilipino ngayon, galit na dahil akala nila ganun kabobo ang mga Pilipino. Biruin mo, gumagawa talaga sila ng kapamaraanan para masunod talaga kung ano yung gusto nilang mangyari. Yung makuha nila ng pera at hindi natin alam kung saan nila gagamitin yan. Pero ang pagkakaintindi ko, yung akap-akap na yan. Yan po talaga ang pinagbibigyan nila ng pansin. Ang pinagbibigyan nila ng panahon para may panalo siguro itong mga kaalyado nila sa darating na 2025 election. Kaya mga kababayan, tama yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Wala pong mangyayari sa atin kung patuloy tayong magbubulag-bulagan, patuloy tayong magtutulog-tulugan dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na pinaglololoko po tayo ng mga ito. Pati si Ted Pailon, si Ted Pailon na kontrang-kontra yan sa mga Duterte, kontrang-kontra kay BP Sara Duterte yan dati, pero ngayon nakikita nyo, bumibira na dahil alam niya na hindi na tama ang nangyayari. Kaya dapat tayong mga kababayan, yung mga kababayan natin, tayong mga ordinaryong Pilipino, tayo lang naman ang makakasolve ng problema na ito Pag nagsalita tayo lahat, pag sumama tayo, nagkaisa tayo, abay walang laban yung mga yan, tayo lang naglukluk dyan sa mga yan. Yung iba nga dyan, na-point lang Kaya mga kapatid, nakikiusap po kami sa inyo. Bilang mga Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, magtulong-tulong tayo na iahon, iligtas ang ating bansa sa tiyak na kapahamakan, tiyak na kalugmukan dahil sa pinagagawa nitong mga politiko nagahaman, mga partners. Yun. May tanong lang ako kasi palaging napag-uusapan tong mga budget na. Kamusta kaya yung katulad niyan, Bicol, na isa sa mga nasalanta ng matinding bagyo, di ba? Nako, kakauwi ko lang, partner. Ikaw, kakauwi mo lang. Anong update mo doon, Master? Eto, promise, cross my heart, hope to die. May mga kalsada na naman doon bako-bako, putol-putol. Maayos pa, pinagigiba nila. Hindi ko alam. Ganun na talaga ang kalakaran sa Pilipinas. Kahit maayos. Ang laki ng budget ng DPWH, Yun na nga Kaso, kaya, saan napunta? Ba't ganun yung kalsada? Partida. Diba? Ika ni BP Sara, yung tiga Bicol na yan, na isang congressman, si Saldico, isa sa mga umahawak ng budget ng Pilipinas yan. Pero, bakit ganyan ang nangyayari dyan sa Bicol? At hindi lang sa Bicol, marami. Marami kasi, katulad dyan, sa Marikina, na mas lalong lumala ang sitwasyon dyan. Pero, kung makikita nyo, yung mag-asawang namamahala dyan or isa sa mga leader dyan sa Marikina parang ubod ng yaman. Diba? Yung mga nagmamahalang bag at relo talagang tumataginting na milyones pero walang nangyayari. Katulad sa Bicol na yan. Di sa Bicol kasi, kaya ako pinuntirya talaga ang Bicol kasi yan ang Bicol na isa sa mga lugar dito sa Pilipinas na talagang dumanas na sobrang ngayon sa nung 2024, no? Dahil grabe talaga yung dinanas nilang sakuna dyan. Ang pinagtataka ko lang, ang dami-daming budget na pinag-uusapan dito sa Pilipinas, pero bakit hindi napapakinabangan ng mga Pilipino? Bakit hindi nararamdaman? Saan napupunta yan? Kaya tama yung sinasabi ni Senator Bato baka gastusin lang nila yun sa pangangampanya nila. Iyon. Others. Gagastusin talaga nila sa pangangampanya nila. Pero yun nga, yung budget na yan, DPWH, pinakamataas, sabi nga ninyo, bako-bako kalsada, maraming mga sirang mga tulay na hanggang ngayon hindi pa nila naaasikaso dahil ng mga nakaraang bagyo pa. Dapat itong laki ng budget ng DPWH ngayon kasi nadagdagan sila ng parang 1 trilyon na yata yung kanilang budget ngayon so dapat magkaroon na tayo ng maraming mga kalsada nito. Sana naman wala nang baha kasi karamihan daw ng budget nila naka-allocate sa flood control. Flood control na naman. Alam naman natin, in-expose yan ni Mayor Magalong. Yung rock netting sa sa may papunta ng Mountain Province. Cannon Road. Yung rock netting, source of corruption daw yun. Napakadali daw nun kasi napakadali daw pasukan ng corruption yan kasi laging nasisira daw yung part na yan ng ng Cannon Road. Kaya diyan daw nila pinapasok lahat ng
kita mo naman dito, yung kalsada maayos, binubutas. 'Di ba? Ganyan katindi ang DPWH. So dapat wala na ba itong PhilHealth, hindi nila nilagyan ng budget ito. Dapat mabayaran ng PhilHealth yung lahat ng pagkakautang nila dahil pinagmamalaki nila, mas pagagandahin pa nila serbisyo. Hindi lang naman yung serbisyo sa mga nagkakasakit, kundi mo serbisyo nila doon sa mga ospital. Kailangan mabayaran nila lahat yung mga pagkakautang nila dyan dahil napakarami mga private hospitals na ngayon, halos ayaw na tumanggap ng PhilHealth. Ayaw na tumanggap ng mga indigents dahil nga PhilHealth na lang ang magbabayad ng bill nitong dukha na magpapa-hospital, hindi pa babayaran ng PhilHealth dahil walang pera. O katulad yung AKAP, dapat wala ng Pilipino magutom. Di ba? Matindi ang budget na inilagay sa AKAP. Antakin mo, may 4-piece, binawasan yung 4-piece, nilagay sa AKAP. Tapos sa sinasabi nito ni Zaldico sa kanyang recent statement na mabuti daw yung AKAP, walang corruption, hindi daw katulad nung confidential funds ni VP Sara at ng DepEd. Sinabi niya yun. Na punong-puno daw ng korupsyon. Napakatindi. Sabi ko, ibang klase talaga mga satanas. Kapag ka ikaw nasa puso mo na talagang napakaitim na ng buto mo, yung itim, ginagawa mo ng puti. Correct. Yung talagang baluktot, kaya mo nang idiretso. Antindi talaga nitong mga demonyo na ito. At saka, ito ang masasabi ko lang Alam mo kami mga banateros, sobrang delikado na itong ginagawa namin. Kaya nating i-counter itong ginagawa nila, yung pag-vote buying using AKAP, yung sinasabi nilang possibility, kaya natin i-counter yan by what? By how? Yung mga nagko-content patungkol dito sa mga ito, kasi hindi ito ibabalita ng mainstream media Yung mga future na mga ibabalita ng SMNI, ibabalita ng Banateros Brothers, ng iba pang mga DDS vloggers na nakaantabay sa korupsyon sa Pilipinas, i-like, i-share po natin, i-subscribe po natin. Yun na lang talaga ang laban natin. The reason why pinatatahimik ang mga vloggers, the reason why binubusalan tayo at tinatali ang ating mga kamay is because alam nila na tayo yung hindi nila kayang kontrolin. So since tayo yung bagong kumbaga media, the new media, ang social media, ikalat natin lahat ng mga pag-i-expose sa mga kahayupan, kabulastugan netong mga nasa gobyerno. Ginawa na ng Banateros yung part nila. Ginawa na namin yung part namin. Nag-expose na kami, nadimanda na kami, nadelikado na kami. Nasa sa inyo na yan ng mga nanonood. Ano yung kaya nyong isakripisyo para sa bayang Pilipinas? Hindi tayo dapat pumapayag na ganito, ninanakawan tayo, harap-harapan. Niloloko tayo talagang kahit umagang-umaga. Ninanakawan tayo in front of our talagang inuubos nila. Yes, inuubos nila lahat ng resources natin mga bossing. Ito lang ang kaya namin gawin, mag-ingay dito. Pero kung kahit anong ingay namin, walang tutulong sa atin na lang kayo dyan, magmumukmuk lang kayo sa mga bahay niyo, papa-victim lang kayo, walang mangyayari. Lalong-lalo na nananawagan tayo sa mga military. Hindi kami nananawagan sa inyo na mag-aklas tayo. Ang pinananawagan namin, kailangan nyo lang po magsalita. Kailangan nyo lang naman magsalita, kailangan nyo lang naman sitahin na yung mali. Hindi naman natin gustong pababain kung sino man yung mga pababain si Bongbong Marcos Gusto lang naman natin silang gisingin, enough is enough. Tama na itong ginagawa ninyong pambababoy sa konstitusyon, lalong-lalo na tama na itong paggamit nyo sa mga mahihirap para makapangurakot kayo, Coach Oli. Tama kayo kasi yan nga yung sinasabi, yung mga ginagawa nila dyan sa pondo-pondo na yan. Ang dami ng sumisita dyan dahil legalized voting lang yan, vote buying. Legalized vote buying ang purpose niyan. Kaya mai-connect natin ito, itong kay Pastor nga, itong kanyang ginagamit at ngayon sa mga tree planting or kung kanya man ay mga ngampanya, sariling pera. Kasi isipin ninyo, napakalaki ng difference Pag tiningnan mo, yung iba magnanakaw, kaya grabe ang nakawan grabe ang budgetan pati ngayon na ginagawa dahil in preparation for 2025 election. Alam naman natin yan at maraming sinasabi na patungkol dyan. At kaya iyan ay na-weaponize pa yung ibang sinasabi nila, di umano, na mga komunista. At gagamitin to. Kaya lahat po yan para kontrahin din si Pastor Kibuloy at ang SMNI kasi alam natin, matagal ng kontra sila Pastor sa
sa mga komunista. Kaya kung kayo talaga ayaw nyo ng komunista, ayaw nyo ng adik, make sure nasa listahan po natin sila Pastor Kibuloy at saka yung iba pang mga PDP. Ayaw natin di ba? Ayaw natin ng NPA, ayaw natin ng komunista, ayaw natin ng adik. O bakit tayo didikit doon sa mga, bakit natin iboboto yung mga wine-weaponize itong mga komunista? Ang laki na ng problema natin dyan, mga partners, dito sa mga komunista na ngayon. At isipin mo, magagamit pa ang pera ng taong bayan. Kaya nga, nako, yung sabing debate, sana makadebate ni Pastor Kibuloy itong mga komunista na ito nang magkaalaman natin dahil alam mo, wag natin bibiruin. Kasi almost tinapos na yan, yung problema na yan ni PRRD, yung patungkol sa komunista. Diyan din sa Davao, yung mga makakaliwa na yan, mga rebelde na yan, tinapos na dun. At dito naman, muntik nang matapos, konti na lang. Ngayon, nakakabalik na. Marami nga nagsasabi, nasa Congress pa. Ano ba naman broad daylight. Oo, ano ba naman tayo? Pagka hindi pa natin sinuportahan, itong mga talagang itinaya na ang kanilang buhay, pati kanilang lahat, oras, pera, buhay, pati itong kanilang kalayaan. Tinaya na nila ang kalayaan nila para makontra itong mga komunista na ito. Nasa sa atin na yan. Paano natin gagawa ng paraan? Paano natin tutulungan itong mga kung talagang tatapos sa mga lintik na mga adik na yan, sa mga lintik na mga komunista na yan. Alam nyo naman na siguro kung anong dapat gawin. No, ito'y hindi lang laban ng ngayon. Kasi sumasanib na Nagsasanib na yung mga kulay at alam naman natin sino-sino itong mga kulay na mahilig sumanib sa mga makakaliwa. Huwag na tayong maglokohan dito. Nagsasama-sama na. Dapat tayo magsama-sama na rin. Yes. Diba? Kung gusto nating tapusin itong problema na ito. Tama. Partners. Tama. Yun talaga ang numero uno na talagang paraan para matapos ito. Pero kung patuloy po natin na pababayaan, wala po talagang mangyayari. Pero ito, pinuna ng isang veteranong kongresista ang mga alokasyong napapaloob sa 2025 national budget. Nakita rin dito na ang mga item na posibleng labag sa konstitusyon si MJ Mondejar sa report. Nakasaad sa 1987 Constitution na ang edukasyon ang taunang may pinakamalaking parte sa national budget ng bansa. Ito ay para matiyak na may eksaktong kapasidad ang bawat kabataang Pilipino sa alinmang larangang kanilang nais. Pati na ang pagbibigay ng sapat na pribilehyo sa mga guro para maging competent sa pagtuturo. Ngunit iba ang nakikita ni Davao City Representative Isidro Ungab sa 2025 national budget. Nakakapirma lang ni Pangulong Marcos Jr. bago magbagong taon. Saad ni Ungab na naging 3-time chairman na makapangyarihang House Committee on Appropriations, hindi totoo na ang education sector ang nakatanggap ng pinakamalaking budget allocation ngayong taon. Katunayan, ang Department of Public Works and Highways ang nakatanggap ng mas malaking parte sa pambansang pondo sa 1.114 trillion pesos. Kumpara yan sa 984 billion pesos na totoong alokasyon sa education sector ngayong taon. Sa kompetisyon ni Congressman Ungab, kahit nag-veto si Marcos Jr. na mahigit 26 billion pesos sa DPWH budget, mas malaki pa rin daw ang pondo ng Public Works kaysa sa edukasyon. Bukod sa Public Works budget, nag-veto rin si Marcos Jr. ng 168.240 billion pesos na alokasyon sa ilalim ng program funds. Pero sa realidad, hanggang sa papel lamang ang unprogram funds dahil malalagyan lamang ito ng pondo kung may sobrang pera ang gobyerno o kung magpapatupad ng panibagong taxation. Kinesyon naman ng veteranong kongresista ang pagtanggal sa Convergence Project sa DPWH, gayong tradisyon sa Kongreso na hindi ito gawin. Kinesyon din ito ang pagkakasali sa salary differential sa budget sa education sector, gayong nakapaloob na ito sa Miscellaneous Personnel and Benefit Funds o MPBF sa matagal ng panahon. Napuna rin ang mahigit 54 billion pesos na tinapya sa MPBF ngayong taon mula sa orihinal na mahigit 163 billion pesos sa National Expenditure Program o ang orihinal na budget proposal mula sa Office of the President. Paghahatian ng MPBF ng lahat ng ahensya ng gobyerno para bayaran ng salary o compensation at adjustments at differential ng bawat kawani nito. Pero dahil nilagay ang MPBF sa education sector sa 60.590 billion pesos at DPWH sa 1.217 billion pesos,
ay mahigit sa 8 billion pesos na lamang na pambayad sa mga empleyado ang paghahatian ng mga natitirang ehensya ng pamahalaan. Kung si former Presidential Legal Counsel Sal Panelo ang tatanungin, they're trying to justify what is illegal. Pumunta na sila sa Korte Suprema. sa huli, nanindigan si Ungab na constitutionally infirm o questionable ang 2025 national budget. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ayon mga partner, no? Kung merong isang tao na talagang may karapatang magsalita tungkol sa mga budget na yan, isa po ito, si Representative Ungab. Dati siyang yung trabaho ni Saldi ko ngayon, dati niyang trabaho. So ibig sabihin, alam na alam niya kung paano pasikot-sikot, kung paano magdala ng pera ng gobyerno. So the fact na nagsasalita siya ng ganyan, may mali po talaga mga kababayan. Tandaan po natin yan. Maling-mali po, may mali. Biruin mo yung pera ng ibang ahensya, idadagdag mo para ma-compensate or mabuo or mataasan ng Department of Education ang budget ng Department of Public Works and Highway. So, ibig sabihin, talagang may balak sila dyan sa DPWH. Ayaw nilang bawasan Ayaw nilang tanggalin yung pondo. Ayaw nilang kurutan kahit konti man lang para ilipat doon sa Department of Education. Doon pa lang mga kababayan, kung ikaw ay meron kang kahit papaano konti na utak, alam na alam mo na meron talagang nangyayari na hindi maganda. Kaya wag na tayo magbulahan mga kababayan. Ito po totoo. Dito sa Pilipinas ngayon, talagang wala na po. Talagang pinag-aarian na po tayo ng mga demonyo, mga partners. Nakakalula no? Kung budget, no? Pag pinag-usapan, billion, trillion. Diba? Pero wala, nga. Kaya nga ako ngayon, pag alimbawa magkapamilya ako, Master Jude. No, pag-aaralin ko anak ko, mag-aral ka mabuti. Pag nakatapos ka, mag-congressman ka. Yan. Yun na yung ipapayo ko Sa totoo lang, yun na ipapayo ko sa anak ko. Sigurado yayaman Kasi isipin mo na lang kung gaano kayayaman yung mga congressman ngayon. Yes. Na yung iba nga dyan, hindi nakapagtapos din yan. Hindi naging attorney yan. Yung iba nga dyan, NPA Yeah. Diba? Yung iba dyan, NPA na ngayon halos hinihigaan na ang pera ng taong bayan. Diba? Kaya nga, yun sasabihin ko, magtapos ka anak, pag nakatapos kang pag-aaral, mag-congressman ka. Yun. Kulang, Jay. Kulang ba? Sige, dagdagan mo, boss. Dapat, kung halimbawa, sa trend ngayon, sasabihan mo dapat yung anak mo na ngayon pa lang mag-practice ka na magnakaw. Ayun. Pwede rin. Kasi yan ang qualifications ngayon. Kung sino yung pinakamagaling magnakaw, yun ang pinakamakapangyarihan sa bansang Pilipinas. Yung gano'n na lumalabas alam ninyo, sa totoo lang, di naman na kailangan ng manifestation yan ni Representative Ungab PRRD. Yes. Yung mga pinagsasabi ni PRRD sa gikan sa masa. Naging rason kung bakit sinuspindi gikan sa masa. Tapos nagtanong etong si Ka Eric, natanggalan ng prangkisa ng SMNI. Doon pa lang alam mo na merong kahayupang nangyayari at mangyayari. Si Congressman Arnie Teves, hindi natin pinakinggan. Masyado kayo nagpapadala sa mga balita ng mainstream media. Sinabi na yan ni Arnie Teves, 2024, GAA, 2023 pa lang nun. Yes. Sinasabi na ni Arnie Teves yun. Bakit labag sa batas, mas mataas ang budget ng DPWH sa DepEd. Maling-mali yun. Hindi natin pinakinggan. Ngayon lang, may mga nagsusulputan na ganito. Ngayon yun lang iisipin, kung nakinig lang sana tayo noon kay Arnie Teves, di sana, may idea na tayo na gagawin nila to ngayon. Kita mo, 2 taon na nilang ginagawa na pinakamataas na budget na pupunta sa DPWH. Paano natin nalaman na napakalaki ng corruption sa DPWH at bakit DPWH ang nilalagyan ng pera? Dahil kay PRRD at sa SMNI. Yes. Sabi ni PRRD noon, lahat ng mga congressman na yan, checkin ninyo, may mga construction firm. Kaya yung DPWH nilalagyan ng pera kasi fina-funnel ng DPWH yung mga projects sa mga subcon ng DPWH. Sino tong mga to? Yun din, may-ari. Anak ni Congressman ganyan, Congressman ganire. Hindi pa tapos yung project, nagigiba na yung mga dike. Nakita nyo yung nangyari sa Pampanga? Yes. Di pa napapakinabagan. Nasira na. Ilang bagyo yung dumaan sa atin. Nakita yung mga kalsada, walang mga simento, walang mga bakal. Di ba? So yan yung sinasabi natin. Kung nakikinig lang sana kayo doon sa mga nagsasalita noon pa,
Sana hindi na tayo umabot sa ganito. O kita nyo, pinanindigan, pinagtanggol nyo. Pinaninindigan nyo yung pinagtatanggol, pinaninindigan nyo lahat ng mga kahayupan nila. O kaya na, ginawa nilang lisensya yan para gawin to sa bayan natin Pilipinas. Kaya huwag na tayong papayag na ulit-ulitin pa nila to. Kailangan as early as now, iparating na natin sa kanila na nakabantay kami sa bawat kilos nyo ngayon. Meron na kaming mga ebidensya laban sa inyo, nag-aabang kami. Lahat ng katiwalian ninyo, kahit ikaw, normal na tao ka, gamitin mo social media mo, ipakalat mo kung ano yung mga nakikita mong corruption sa paligid mo. Yung mga probinsya ninyo, hindi nararating ng mga totoong balita yan. O kayo na magbalita, kung meron kayong mga cellphone, kayo na magbalita sa mga tao dyan sa inyo, mga magsasaka sa inyo na bubudol ng mga ayuda nila. Kailangan natin kumilos pare-parehas mga bossing. Coach Oli. Ito lang may nakausap kasi ako kahapon. Reliable source to, resource person to. Talagang kung binanggit ko ang apelyido nito, Pero hindi ko nasasabihin kung sino siya. Ko yan, Nasasabihin kasi nagsusumbong na naman ako. Sabi ko, ano na naman ba nangyayari dito sa ating bansa? Kami dito sa Japan, talagang ako minsan naiiyak pag ako yung nag-iikot dito dahil ang layo na po natin. So malayo na tayo, ganito pa nangyayari sa ating bansa, talagang nakakaiyak po ang nangyayari. Sabi, Coach Oli, konti na lang, yun sabi. Nako! Konti na lang. Sabi niya, pikon na sila. Kaya doon sa mga magnanakaw dyan, sige, tuloy nyo lang ang pagnanakaw nyo. Nang mapikon ng husto ng mga ito. Ipakontempt nyo pa nang ipakontempt yung mga basta yung mga grupo na yan. Ano nyo na para masagad na sila. 500 k yata. Taasan nyo pa yung budget dyan, ha? 500 k yata per contempt. Kasi matatapos din naman yan, di ba? 100K? 1 million. Di totoo yun. Di totoo yun. Payat yun, payat. Payat no. Payat yan. Sige, Coach. Kaya sa isang banda, alam nyo mga partners, yes, nakakasama ng loob yung nangyayari, pero siguro magiging blessing in this guys na rin kung talagang itong mga demonyo na ito ay mas lalo pa maging demonyo. Para, kasi minsan ganyan talaga, inaantay lang masagad ang kademonyohan bago husgahan, di ba? Lahat naman tayo ganyan. Bago husgahan, antayin mo muna maging ano yan. Malay natin, at tayo magdasal-dasal lang, at baka ang problema ng Pilipinas ay matapos ngayong 2025. Yun. Pagdasal natin. Yun. Oo. Alam ko mga partners, no? Tapos ka na, Coach Oli, no? Okay. Sige. Sige, tuloy mo. Kung may dulugtong ka pa. Hindi, ano lang naman, yun lang naman basta sabi ko nga, sa isang banda, nakakaasar, yung budget na yan, wala na tayong magagawa dyan kasi iniikot lang naman nila na iniikot dyan. Sabi, hindi pipirmahan. Sa hakap din ang punta niyan. Yeah. And alam natin lahat ng patutunguhan nitong mga ito. Actually, kung ikaw man ay pula, dilaw, green, parang napanood na natin ito. Itong nangyayari ngayon, alam na natin ang katatapusan nito. Inaantay lang masagad. Yan. Kasi this is just a replay. History will repeat itself. Always remember yung 1986, kung anong nangyari. Nasagad lang Ito lang, mas mabilis ngayon because of social media. Yun. So, ayan na natin Anyway, hindi ko sinasabing wala tayong gagawin. Tama si Boss Daday. Isigaw nyo sa social media nang itong mga napipikon. Lalong mapikon. Oo, marinig nila ng matindi. Diba? Tama. Boss, partner Pastor Judea. Okay, anyway, ngayon mga partner, napapansin nyo naman siguro na bukod sa yung mga nasa gobyerno natin, mga walang modo, mga bastos, wala na rin mga respeto. Piruin mo, no, sa batas ng Pilipinas, dahil eto mga kababayan, no, ang napaka-importante po nito na may magbabalanse, no? May magbabalanse. Kasi pag sila na lang po ang nandyan, wala na po tayong alam. Pwede sila gumawa-gawa ng mga ganito na mayroong threat ang Pilipinas, may threat ang ating bansa, kailangan natin gumawa ng ganito, kailangan natin gumawa ng ganyan. Pero ito pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, ganun na ganun nilang bastusin.
Vice President yan eh. At nakaupo pa yan. Tayo pa kaya na mga ordinaryong Pilipino? Kaya mga babayan, sobra na po ito. Ito tinanggal si BP Sara as a panel of National Security Commission. Yan po ang nangangalaga dito sa seguridad ng ating bansa. So sila na lang po dyan. Pwede sila gumawa pati ng intel, pati intelligence community, intel gathering, ano na sila, blindsided na sila mga bossing. Yes. Kasi parang lumalabas, wala na silang hindi na sila konektado sa armed forces. So even sa mga intelligence community, mga intelligence officers, hindi na sila pwedeng mag-impose. Hindi na sila pwedeng mag-utos. Mawawala na ng transparency sa bayang Pilipinas pagka ganyan. Tanga na lang mga Pilipino pag hindi nila inisip na napakalaking panglalapastangan nito. Kailangan ng mga dating presidente, lalong-lalo na ng pangalawang presidente, ng impormasyon patungkol dito sa seguridad ng Pilipinas. Diyos mio, para talagang kakampihan nila mga komunista. Alam naman nila na ang mga Duterte ang kalaban talaga ng mga komunista. Biglang tatanggalan mo sila ng kapangyarihan na magkaroon ng koneksyon sa National Security Council. Sobra to mga bossing. Oo, kasi even retired generals, dapat may mga information pa din yan sa intelligence community. Importante 'yun. Paano mong sasabihin na mas lalong magiging safe ang Pilipinas kung sila na lang mga nasa kapangyarihan yung may hawak ng information, yung mga wala sa kapangyarihan na alam naman natin na nagmamahal sa bayan na dapat dati naman nakakatanggap ng impormasyon, wala na talaga. Kasunod nito, wala na, pati paglabas ng bahay nyo, kailangan pagpapaalam nyo na sa kanila. Ito mga partners, ang sabi nila, kaya tinanggal, kasi si BP Sara Duterte parang threat daw sa security ng Pilipinas dahil nagbabanta. Nanantoko, grabe naman to. Grabing kabastusan to, grabe mga partners. Promise, napakatinding pagkabastos to. Kocholi. Tatanggalin mo si BP Sara diyan. Kaya nakakatakot yung nangyayari sa Pilipinas. Imaginein mo, isang vice president tatanggalin mo diyan. Tapos si Paduano sinisigawan ng isang general. Pambihira. Talaga nakakatakot siya. Pakukulong mo, parang pinahiya mo, binastos-bastos mo. Binastos-bastos nitong si Paduano, ang isang general. Abay, masakit yun. Kung ako'y sundalo, hindi lang ako sundalo. Pero kung ako'y sundalo, masakit yun. General namin yan Wala na mabuti kung konektado sa yan Wala na ginagawang katarantaduhan. Tapos pagsisisi. Nako. Tapos si Sara di gaganin nyo. Kaya nga loko-loko talaga, Coach Oli, mantakin mo Si Inday Sara, lumalaban sa insurhensya, lumalaban sa makakaliwa. Ginagamit yung kanyang pondo para ang itong mga makakaliwa hindi makapang-recruit ng mga estudyante mula mo sa elementary hanggang high school, hanggang kolehiyo. Tapos tatanggalan mo siya. Anong karapatan ni Bongbong Marcos? Alam naman natin itong mokong na to, hindi naman to kahit kailan na-involve sa paglaban sa insurhensya. Nung panahon nga ng tatay niya nagkaroon ng mga NPA sa Pilipinas. Ngayon naman, nung panahon niya, gusto naman niya, mukhang palakasin na naman ng NPA dito sa Pilipinas. Walang hiya talaga, Ibang klase talaga. Sagad sa laman ang kahayupan talaga, Coach Oli. Boss Dada, binanggit-banggit mo pa yan si Marcos. Kita mo nagpapahinga. Huwag nyo istorbo. May istorbo Nakaupong presidente. Siya pumirma niya he is clueless. Wala siyang alam sa nangyayari dito sa Pilipinas. Yung sabi mong, tama ka Wala siyang experience sa paglaban dyan sa mga yan. Tapos tatanggalan mo. Hayaan na natin siyang mamahinga. Basta tuloy mo lang kung ano Marcos ang ginagawa mo. Ituloy mo kasi marami na nag-aantay sa resulta nung ginagawa mo ngayon. Yun. At ayun hindi kaya si Joma Sison talaga ang tunay na tatay ni Marcos Jr. Baka. No? Kasi hindi mo naisip mo pa yun. Hindi kasi isipin nyo maigi siya lang nagbubukod. Balagay ko tatay niyan si SpongeBob. Baka yun talaga yung tatay niya
Mga totoo nga yung sabi-sabi na hindi talaga anak ni Marcos Sr. yan si Marcos Jr. Kasi mas mas panig siya sa mga makakaliwa. Tsaka ito, speaking of sinasabi nilang threat daw, si VP Sara sa bansa natin. Sino ba yung threat? Tingnan nyo nga yung presidente, gustong magkagera dito sa Pilipinas. Lalong ginagalit ang China para lang lalong iniinis ang China. Sino yung ano nyo na threat? Yan nga yung umubos sa mga makakaliwa dito na simula nung sumampa or naging presidente, etong si Marcos Jr. nagbalikan tong mga makakaliwa na to. Yan ang tunay na threat dyan. Kasi isipin nyo maigi, isang NPA iko-contempt ang isang attorney. Isang NPA iko-contempt ang isang general na hinahayaan ng leader natin ngayon. Kaya may tuturing talaga na anak ni Joe Masison tong si Marcos Jr. Grabe ka naman kay Tito Bongbong ko. Ikaw talaga, oo. But anyway, ito, mabilisan lang. At last message ko na rin ngayong programa natin sa gabing. Ito, sa ating mga kababayan, ako po ay paulit-ulit kami na nananawagan po sa inyo. Tama na po ito, sobra na. Magkakaroon po ng rally ang isang pang kongregasyon, January 13. Kung talagang mahal nyo ang bayan, etong pinaglalaban nila, ito ay peace, kapayapaan ng Pilipinas at good governance ang pinaglalaban nila. So, iisa lang ang panawagan natin. Tutol sila sa Master Junior, tutol sila sa impeachment. Yan, yes. Ni VP Sara Duterte. So, alam natin yan, mga kababayan, na ito po, ang pinagmulan, yung pag-impeach or pagbabalahura sa mga Duterte, dito po nagsimula ang kaguluhan na ito. Kaya, kung gusto natin ituwid, huwag tayong pahiga-higa, lumabas tayo. At kung hindi man or wala mo mangyari, or ano pa man, dumating tayo sa 2025 election, ito, number 52, Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayan, Master Judea, Oy. ang late po, laki-laki ng bato mo, dapat sa akin yan meron ka rin dapat ito. meron ako niyan. Meron ka rin ito. Meron ang importante. Magsiuwi muna kasi kayo. Last message, Jay. Ayoko na dito. Di ako, last message ko, ulitin ko yung kaninang sinabi ni Boss Dada at nila Coach Oli na alam niyo yung mga video, lalong-lalo na dito sa SMNI, yung mga tunay na balita, yung mga vlog ng Banateros Brothers, ikalat nyo, i-share nyo kayo mismo na mga nanonood, may nakikita kayong hindi maganda dyan sa lugar nyo, pwede nyo yung videohan, pwede nyo yung ipasa sa amin. Yes. Pwede nyo ipasa sa Banateros, ma-reactionan namin, ma-ibalita namin. Kasi ngayon nga, alam naman na natin ngayon na patay na ho ang ibang mainstream media at SMNI na lang talaga ang talagang tumayo sa kanilang tungkulin bilang isang totoong mainstream media. Kaya yun, ako po'y nananawagan na sana i-share nyo lahat ng mga impormasyon at mga tunay na balita na pinapalabas dito sa SMNI at sa mga channel ng Banateros Brothers at ng iba pang mga DDS vlogger. Yun, salamat po. Ayan, sabi nga nito ni Jay Guevara, the fourth state. Dapat ang media nagsisilbing watchdog ng bansang Pilipinas para sa mga tao na walang kapasidad, walang kakayanan. Dapat ang media ang naghahatid ng totoong balita. Pero ayun nga, sa kasamaang palad, iba po ang nangyayari ngayon. Mukhang talagang napakalaking takot ang idinulot noong pagkakansila ng prangkisa ng SMNI. Pero ito lang po tatandaan ninyo, kami mga Banateros, pati ang SMNI. Sikilin mo kami, sakalin mo kami, pigilan mo kami, mas lalo kaming mag-aalab. Ang SMNI, i-freeze mo ang assets, tanggalan mo ng prangkisa, nandirito pa rin. Naghahatid pa rin kami ng balita. Never na nagbago ng side ang SMNI. Nandun lang sila sa tama. At ganun din kaming mga Banateros. Sa kabila ng napakaraming mga offers, sa kabila ng napakaraming mga kaso, sa kabila ng napakaraming mga death threats, nandito pa rin tayo. Tayo ay naghahatid pa rin ng mga balitang ayaw nitong mga demonyong ito na kumalat sa social media. Kaya katulad ng sinasabi ng aking mga kapatid,
Meron tayong mga YouTube channels, Facebook, at yung iba pang mga nagko-content patungkol sa mga katiwalian dito sa bayan natin Pilipinas. I-ano po natin yan, i-share natin, i-like natin, basta wag lang fake news. Alam naman natin mga bossing kung ano yung peke sa hindi. Alam naman natin kung alin yung mga clickbait sa hindi. Wag din nating i-promote yung mga mga kasama natin na alam natin na gumagamit lang din sa sitwasyon. O mag-ingat-ingat po kayo, lalong-lalo na dun sa mga vloggers na mga walang muka. O yung mga vloggers na hindi kayang maglabas ng kanilang mga identities. Ingat kayo kasi may mga narinig ako na ito daw mayroon daw mga vloggers na may mga nakamaskara na kaya sila hindi nagpapakita ng muka kasi meron silang channel na ang content nila pro-government. Meron din silang channel na ang content nila anti-government. So, ano sila? ACDC. May ganun, may mga ganun. O, kumbaga, parehas na side. Ang gagaling, parehas na side. O, pinagkakakitaan nila. Kaya mag-ingat-ingat din tayo doon sa ating mga pinapanood. Maging mapanuri. Let us all be critical sa lahat ng mga napapanood natin sa social media. Huwag tayong maging gullible. Kailangan i-challenge natin lahat ng mga pinapanood natin. At saka kilalanin yung maigi yung mga inyong sinusundan dahil napakahirap ng mabudol. Tandang-tanda ko, nabudol ang karamihan ng mga Pilipino para botohin si Bongbong Marcos noong 2022 dahil sa mga vloggers din. So, dapat magbago na tayo. Hindi lang po actually mga politiko manloloko, pati mga vloggers. Kaya linisin din natin yung ating hanay. Hindi lang tayo nag-i-expose ng katiwalian sa gobyerno. Siyempre, kailangan sa mga communities natin. Linisin din natin yan. And I thank you.